Happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath po at tayo ay natutuwa at tayo ay nakarating na naman sa isang araw na ating pinakahihintay sa loob ng isang linggo. Kumusta na kayo? Napakabilis ano po. Ngayong gabi ay babasahin po natin ang susunod na kapitulo sa Exodus. Samahan niyo po akong manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po muli sa inyo sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, pinagkatiwalaan sa aming mga tinatangkilik na ang lahat na ito'y pahiram ninyo. Buhay at kalakasan, kalusugan na lagi niyong binibigay sa aming kagalingan po sa aming mga karamdaman. Ngayong gabi muli kaming hihingi ng karunungan sa inyong banal na espiritu, na kami po ay sana'y makaunawa sa mga detalye na nababasahin namin ngayon. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin at pakikisama, lalo na po sa mga manunood at makikinig sa gabi nito. Salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, patuloy po natin basahin at sama-sama tayo ngayong gabi. Simulan na po natin. Exodo 39:1 hanggang 43. Tumahi rin sina Bezalel ng banal na mga damit para sa mga pari ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi sa damit ni Aaron. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binurdahan, ginagamit ang lanang kulay asul at ube at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit ng ginto at paghati-hati rito ng maninipis. Pagkatapos, ibinurda nila ito na sa pinong telang linin, kasama ang lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ng damit ito, sa likod at sa harap, at pinagtugtong-dugtong ito ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila ito lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inuukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng bulsa na nasa dibdib at napakaganda ng pagkakagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng telang espesyal na damit, pinong telang linen na binordahan ng ginto. Ang gintong sinulid, lalang din na kulay asul, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang 4 na hanay sa mamahaling bato. Unang hanay nakalagay rito ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, safiro at turquoise. Ang ikatlong hanay, jacinto, agata at ametista. Sa ika-4 na hanay, krisolito, onyx at jasper. Inilagay nila rito ito sa balangkas ng ginto. Ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan ng 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit ng pantatak. Nilagyan nila ito ng malakwintas sa tali na purong ginto, ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng 2 balangkas na ginto at 2 parang singsing na ginto sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang 2 malakwintas na taling ginto sa 2 parang singsing sa bulsa na nasa dibdib. Ang 2 dulo naman ay malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng 2 parang mga singsing na ginto at isinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit.
Gumawa pa rin sila ng dalawa pang parang singsing na ginto at ikinabit nila ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos tumahi sila, nila ang asul na panali, ang ilalim na mga parang singsing sa bulsa sa dibdib na mga parang singsing sa, sa espesyal na damit sa pamamagitan nito. Mapagdugtong-dugtong ng maayos ang mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at espesyal na damit sa itaas sa sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tumahi rin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ang pinagtungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pantahi ng damit panlabas ay lana na purong asul. Ang damit na ito ay may butas sa gitna na parang sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ang palibot ng laylayan ng damit ng mga palamuting kurting prutas na pomegranata na gawa sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Nilagyan nila ng gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pamamagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ay sinusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob na damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, pinong linen, ang tela na kanilang ginamit. Sa ganito ring tela, ginamit nila ang paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob na gamit ng mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binurdahan ng gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila na parang medalya na purong ginto at iniukit nila ang mga salitang ito. Ibinukod para sa Panginoon katulad ng pagkakaukit sa pantatak. Itinali nila sa harapan ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito, ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon. Ang pantaklob na gawa sa balat ng mga lalaking tupa na kinulayan ng pula, ang pantaklob na gawa sa magandang klasing balat at ng mga kortina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito ay at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihandog sa presensya ng Panginoon. Ang lalagyang ilaw na purong ginto at mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong kurtina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan, bakuran at mga panali, ang mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. At ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron sa mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tinignan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Nakita po natin, ano po mga kapatid, nakita natin ang detalyado
na nais mangyari ng Panginoon sa mga maglilingkod sa Kanya. Ultimo sa bulsa, pansabit sa dibdib, ay sinasabi niya kung ano ang nararapat. Ultimong mga bato na ilalagay, hindi basta-basta. Ito po ay kumakatawan sa ating pananamit tuwing araw ng pagsamba, na sana ay huwag lang pangkaraniwan. Tayo ay haharap sa Kanya. Maliban na lang kung wala tayong damit na ibang masusuot. Pero kung meron, sana po huwag nating bigyan ng kasimplihan o koordinaryuhan ang isusuot natin sa oras ng pagsamba. Sana po ay may natutunan tayo sa ating binasa ngayong gabi. At sa pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo, Ama. Salamat po sa lahat ng mga patagubilin niyo sa amin. Sa mga kaisipan na inyong naisipabatid sa amin, na kayo po ay masyadong mapagpili sa mga tamang bagay na nararapat sa pagsamba. Salamat po at nagkaroon kami ng karunungan na tulad nito, na inyong ipinaalam sa amin ang mga bagay-bagay na tulad nito. Salamat po sa inyo at muli kami nagtatagubilin sa inyo sa buong araw ng Sabat na ito. At ang lahat po ay hinihiling namin at pinagpapasalamat at muli kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan po namin Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, bukas ay magsama-sama tayo sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Happy Sabat po sa lahat.